الثالث الصيام لغير الحج. Pangatlong, kailangan nating bigyan ng pansin mga kapatid. Bakit natin bibigyan ng pansin sa mga araw na ito? Kasi malaki ang kanyang gantimpala. Kasi malaki ang kikitain natin sa kanya. Tulad ng sabi natin na ito ay bilang reminder lang sa atin. So bigyan natin ng pansin ang pag-ayuno sa mga araw na ito. Kung kaya natin. Kung hindi natin kaya ay kahit sa araw ng Arafah lamang na nakatapat sa June 5. Nakatapat sa June 5, 2025. Ano po ang kikitain natin kung tayo ay mag-fasting? Alam natin na lahat ng fasting natin ay ang pinakamalaki, ang kanyang gantimpala at pinakadalisay na fasting at pinakamahal na fasting ng Allah ay ang mai-fasting natin sa mga araw na ito. Kaya po, bigyan natin ng pansin. Kung hindi natin kaya lahat, ang 9 na araw ay kahit sa mga Lunes, tsaka Huwebes, at lalo na sa Yawm Arafah. Nakatapat po yan sa Thursday. Nakatapat sa Thursday. Dalawa rin ang pwede natin i-intensyon na as a Thursday at saka as a day of Arafah. So pag tayo ay nag-ayuno ay ilinalayo ng Allah ang ating sarili sa imperno. Linalayo niya masyado sa imperno. Na ang distance natin sa imperno pag tayo ay nag-aayuno ay 70 kharifa. Kung lalakarin mo ay 70 years mo maabot ang imperno dahil nilalayo ka ng Allah masyado sa kanya. Yun ang araw-araw na fasting natin. Yun ang normal na fasting natin na mga sunna tulad ng pagfa-fasting natin sa Monday at saka Thursday at saka mga white days ayamul bid. So kung tayo ay magfa-fasting sa mga araw na ito ay dahil sa ang fasting ay kabilang sa mga mabubuting gawa. Dahil ang fasting ay kabilang sa mga mabubuting gawa, kaya okay lang na mag-fasting. How much more kung naitapat sa mga araw na ito ang fasting natin, di ba napakalaki? So kung mag-fasting naman tayo sa Yawm Arafah, ay alam natin dahil lagi natin naririnig ang laki ng gantimpalang ito na papatawarin ng Allah sa nagfa-fasting ang 2 taon na naging kasalanan niya. 2 taon na 2 taon na kasalanan niya. Unang taon ay ang nakaraang 1 taon. Ibig sabihin yung naging kasalanan natin last year ay ipapatawad ng Allah sa atin. Tapos, ipapatawad din niya sa atin ang 1 taon na hinaharap, hindi pa nangyari, ay ipapatawad niya sa atin. So, diba, anong ibig sabihin ito mga kapatid? Ang ibig sabihin ito ay tunay na ang Allah ay lubos na maawain. Tunay na ang Allah ay lubos na mapagpatawad. Tunay na ang Allah ay gusto niyang makapasok tayo sa paraiso. Kasi walang makapasok sa paraiso na may dalang kunting kasalanan. So para maging white ang listahan ng ating mga libro na sinusulat ng mga anghel, ay nagbibigay ang Allah ng opportunity para mapatawad niya tayo. So yun ay dapat nating pagpasalamatan kay Allah subhanahu wa ta'ala na nakaka-extend tayo ng buhay, hindi pa niya tayo binabawian ng buhay. Tapos, napapaloob tayo sa malusog na pangatawan na kaya natin gumawa ng maraming mabuti. Tapos, napapaloob tayo sa lugar na mapayapang lugar na walang nag-aabala sa atin. Hindi tulad ng ibang lugar na binubombahan, kung ano-ano. Ito ay napakalaking biyaya na binigay ng Allah sa atin at dapat natin gugulin sa ikakatuwa ng Allah subhanahu wa ta'ala at para din sa atin. Sino man ang nagtanim, ay siya ang aani. Ano man ang tinanim mo, ayun ang maaani mo. Kaya, alhamdulillah, lubos tayong nagpapasalamat kay Allah sa malaking biyaya na ito na napapalooban sa atin.
kung tayo ay mag-intensyon na mag-fasting tayo sa mga araw na ito, tapos nagkaroon tayo ng reason tulad ng mga babae na rinigla o di kaya nagkasakit ang taong, ay inshallah dahil sa kabaitan ng Allah ay ipapasulat na niya sa mga anghel ang gantimpala ng taong nag-intensyon ng mabuti. Wag rin po natin kalimutan na isanay natin sa ating mga anak, yung mga bata, na mapakinabangan nila ang mga oras na to, dahil sa kabaitan ng Allah ay ang mga batang hindi pa nagkaedad ay kung gagawa sila ng mga mabubuti ay ipapasulat ng Allah sa mga anghel na advance na nakagawa sila ng mabuti, para rin mapakinabangan nila ang mga oras na to. Kahit hindi pa siya nagkaedad ay isusulat ng mga anghel ang anumang nagagawa niyang mabuti. Subalit pag siya ay gumawa ng kasalanan o di kaya mali ay hindi ipapasulat ng Allah dahil sila ay hindi pa nagkaedad. So di ba? Dahil sa tulong natin sa pagtuturo ng Islam sa ating mga anak ay mapapakinabangan din nila ang mga oportunidad na ito. Pang-apat, mga kapatid sa Islam, na kailangan natin bigyan ng pansin ay ang at-takbir wa at-tahlil wa at-tahmid. At-takbir, yung pagsasabing Allahu Akbar. At-tahlil, yung pagsasabing La ilaha illallah. At-tahmid, ang pagsasabi ng Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sinabi ng Allah na liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, upang masaksihan nila, upang makita nila ang mga kapaki-pakinabang sa kanila. Ang tinutukoy dito ay ang mga Hajj, yung mga nandoon sa Makkah na nagsasagawa ng mga ritual ng Hajj. Bakit inobligado ng Allah sa atin na mag-Hajj? Liyashhadu manafi'a lahum, para masaksihan nila, makita nila ang mga kapaki-pakinabang sa kanila. Ang mga kapaki-pakinabang na ito, mga kapatid sa Islam, ay kapaki-pakinabang sa relihiyon natin, sa spirit natin, at kapaki-pakinabang sa hanap buhay natin. Ano ang kapaki-pakinabang sa spirit ng mga Hajj? Makikita nila ang mga sagradong lugar. Makikita nila sa kanilang mga mata ang mga sagradong lugar tulad ng Masjidil Haram, Kaaba, ang Arafah, ang Muzdalifah, ang mga binabato na Jamarat, ang Mina, na matagal na nilang pangarap na makita at makayapak dito, makapagsagawa ng Hajj. So ngayon ay nakita na nila at bumubunga po ito sa ating mga iman, sa ating mga pananampalataya, na talagang nakakapagpasalamat tayo kay Allah dahil ipinagkaloob niya sa atin na makadalaw doon, makapagsagawa ng Hajj. So yun ay kapaki-pakinabang sa ating mga spirit at kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ayun naman sa kapaki-pakinabang sa hanap buhay ay ipinahintulot ng Allah sa mga Hajj na magnegosyo. Basta lang hindi maitapat sa mga oras na nagsisagawa ng ritual, kasi yung mga haji na galing sa ibang lugar tulad ng galing sa Pilipinas ay isang buwan sila sa Makkah. So hindi pagdating nila ay magsasagawa na ng ritual, kasi minsan mga ilang araw pa ay nandyan na sila, matagal pa yung mga ritual ng Hajj. So pwede sila mamili ng mga items na mabibinta nila dito sa Saudi Arabia. Halimbawa, mayroon silang mga suki na gusto bumili sa mga produkto natin sa Pilipinas, ay pwede nila dalhin. Tapos pagkatapos naman ng Hajj ay ang tagal pa ng kanilang mga flight upang bumalik sa Pilipinas. So pwede rin sila bumili ng mga produkto dito sa Saudi Arabia, alam natin ang Saudi Arabia ay maraming mga produkto na galing sa ibang bansa. So pwede rin sila mamili at ibalik sa Pilipinas upang gawing negosyo. So ipinahintulot po yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinahintulot niya sa mga nag-Hajj. So yun ang tinutukoy sa mga bagay na kapaki-pakinabang sa kanila.
liyashhadu manafi'a lahum, upang masaksihan nila, makita nila ang mga kapaki-pakinabang sa kanila tulad ng naipaliwanag natin. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, at upang maalaala nila, makagawa sila ng mga alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga alaala sa pangalan ng Allah sa mga kilalang araw na ito mula sa 1 hanggang sa 10. So, ang mga alaala kay Allah, mga kapatid sa Islam, mga alaala sa pangalan ng Allah ay nakaspecific sa hadith ni Propeta Muhammad, peace be upon him, na sinabi niyang damihan niyo sa mga araw na ito ang at-tahlil. Fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid. Damihan niyo sa mga araw na ito ang pagsasabing la ilaha illallah, at saka Allahu Akbar, at saka tahmid. Ito po ay alaala kay Ibrahim alayhisalam at ang kaniyang anak na si Ismail alayhisalam noong ipag-utos ng Allah sa kanya bilang pagsubok na ikatay niya ang nag-iisang anak niya bilang alay kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, sinubok niya si Ibrahim alayhisalam, tapos pumasa siya sa pagsubok na ito. Noong dinala na niya si Ismail alayhisalam sa Mina upang katayin sa landas ng Allah, ay sinabi niyang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapos, anong sinabi ni Ismail? Sinabi niyang, La ilaha illallah. So, sinabi rin ng mga anghel, dahil tumahimik ang buong universe sa katatagan ng pananampalataya ni Ibrahim, paano ba niyang nakaya ng katayin ang nag-iisang anak niya? So, nagsabi din ang mga anghel na, Allahu Akbar walillahil hamd. So, ito pong mga alaala kay Allah ay napakahalaga na kailangan natin bigyan ng highlight at lagi nating sabihin sa mga araw na ito, dahil napakalaki ang gantimpala natin sa kanya. At the same time ay alaala sa mag-amang ito na napakalakas ang kanilang pananampalataya kay Allah at napakaloyal nilang dalawa. So, kahit na hindi natin ito maabot, kahit hindi maabot ng ating mga iman, ay sana magkaroon tayo ng aral na maging daan na lumakas ang ating mga iman sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ang pamamaraan ng pagtakbir. Kailan tayo magsimula magtakbir? Ang takbir ay dalawang klase, at takbirul mutlaq at saka at takbirul muqayyad. Ang at-takbirul mutlaq, ibig sabihin ay walang specific time, walang specific place, ay mula noong sumapit ang Dhul-Hijjah hanggang sa pinakahuling ayamut tashriq. Ang huling ayamut tashriq, mga kapatid, ay ang 13 sa Dhul-Hijjah, kasi mag-eid tayo sa 10, tapos 11, 12, 13. Bali, 4 na araw ang ayam tashriq. So, ngayon ay napapaloob tayo sa oras na pwede tayong magtakbir ng takbirul mutlaq. So, paano magtakbir? Dalawang klase po ang pagtakbir ng mga sahaba. Ang pagkakompos o ng komposisyon ay Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. So, tatlong Allahu Akbar, tapos sa pangatlo ay irurugtong natin ang kabira. Ang Allah ay dakila. Ang Allah ang pinakamalaki. Ang Allah ang pinakamalaki. Ang Allah ang pinakamalaki ng pagkamalaki. Kabira. Pangalawang pagkakompos ay dalawa ang Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ito ang salita ni Ibrahim alayhisalam noong kinakatay niya si Ismail. Tapos yung la ilaha illallah ay salita ni Ismail. Tapos yung wallahu akbar walillahil hamd ay salita ng mga anghel na mga anghel na nanonood sa ginawa ni Ibrahim alayhisalam sa anak niya. Allahu Akbar, ang Allah ang pinakamalaki, pinakadakila. Allahu Akbar, 3 beses yan.
Dalawang bisis, La ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Wallahu Akbar, at ang Allah ang pinakadakila, pinakamalaki. Walillahil hamd, at lahat ng kapurian ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang takbir, mga kapatid sa Islam, ay ang at-takbirul muqayyad na isinasagawa yan natin sa mga hindi haji ay mula sa Fajr Yawm Arafah. Sa Fajr ng Yawm Arafah ay doon tayo magsimula ng takbirul muqayyad. So ang takbirul muqayyad ay ginagawa natin yan in every after obligatory prayer. Pagkatapos ng Fajr, pagkatapos ng Dhuhr, pagkatapos ng Asar, pagkatapos ng Maghrib, pagkatapos ng Isha, ay bibigay tayo doon ng oras upang magtakbir. Damihan natin kung ano ang kaya natin. So, depende sa'yo kung ano ang pipiliin mo, ang pagkakompose na una o ang pangalawang pagkakompose. Sa mga haji naman, ay pagkatapos ng Dhuhr sa Yawmun Nahar. Ang Yawmun Nahar ayon ang Eid natin. So after Dhuhr sa kanila ay magsisimula sila sa Takbirul Muqayyad hanggang sa huling araw ng Ayyamut Tashrik. Yan mga kapatid sa Islam, ang kailangan natin mabigyan ng pansin na dadamihan natin sa mga araw na ito, na isinasabay natin ang ating mga panalangin na tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Panglima, mga kapatid sa Islam, tingnan natin kung magkasya ang oras natin. Panglima ay ang pagbasa ng Quran. Ang pagbasa po ng Quran ay siya ang pinakadakilang alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pagsikapan natin na matamat natin, mabasa natin lahat ang Quran sa mga araw na ito, dahil alam natin na ang isang letra ay may katumbas na 10 mabuti. Tapos kung mababasa natin sa mga araw na ito ay mas malaki at mas mahal ng Allah at mas dalisay. Kaya kung kaya natin tapusin, tamat ang Quran, ay gawin natin. Kung hindi naman natin kaya, ay pagsikapan nating malaki ang mabasa natin sa Quran. Yung mga hindi naman nakakabasa ng Quran ay ulit-ulitin natin yung mga mores natin sa Quran, tulad ng Al-Fatiha, Suratul Ikhlas, dahil ang Suratul Ikhlas ay isang beses mo mabasa ay parang nabasa mo ang 1/3 sa Quran. Pag binasa mo ng 3 beses ay parang nabasa mo ang buong Quran. So kung ano ang kaya natin, yun ang gawin natin. So ang pagbabasa ng Quran, mga kapatid sa Islam, ay bilang pagmamahal kay Allah. Kung mahal mo bumasa ng Quran, ay tunay yun ang nagsasaksi na mahal mo ang Allah. Kung gaano ka kalayo sa Quran, hindi mo gusto bumasa ng Quran, ay yun din ang nagsasaksi na hindi mo gaano kamahal ang Allah. So, ang pagmamahal kay Allah, mga kapatid sa Islam, sabi ni Ibnul Qayyim, ay nagbibigay ng liwanag sa mga pagmumukha natin at nagbibigay ng kaginhawaan sa ating mga dibdib, at nabubuhay niya ang ating mga puso. Kasi ang salita ng Allah, kung mahal natin ang Allah, ay mahal natin ang kanyang salita. Kaya sinabi niya na pag gusto mong malaman kung gaano mo kamahal ang Allah, ay tingnan mo kung gaano mo kamahal ang Quran. Ang pinakamabuting napapaloob sa mundo ay ang Quran, at ang pinakamabuting napapaloob sa kabilang buhay ay ang Quran, dahil salita ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dalangin natin kay Allah na bigyan niya tayo ng pagmamahal, kagustuhan sa pag-aaral ng Quran, na ang pinakaunang pag-aaral nito ay ang paano natin mabasa ng tama. Ito ang susi niya. Tapos ang maunawaan natin ang kanyang ibig sabihin. Tapos ang maisabuhay natin sa ating mga buhay.
Pang-apat ay ang mai-share natin, maituro natin sa mga taong kaya natin pagturuan. So, dalangin natin kay Allah na biyayaan niya tayong lahat, bigyan niya tayo ng lakas upang marami ang magawa natin sa mga araw na ito at sa iba pang mga araw. Maraming salamat sa inyong lahat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.